regarding dito sa kinaharap nyo ngayon na mga employee ng RTM? Yes, actually, the two unions already filed their to unfair labor practice last October 5 with corresponding notices of strike. And sisimula na po tomorrow yung first hearing ng Department of Labor tungkol po sa usapin. Ang issue po kasi rito ay lahat po ng empleyado ng RPA 9, higit 200 nationwide, ay tinatanggalan po ng trabaho. Ang masakit po niyan, ito po darating na Pasko. Ang kinakagagalit po ng mga manggagawa ay ang binibigay po nilang separation package ay only 15% ng what the worker should be getting under the collective bargaining. Bakit kinakailangan nilang bawasan ang claims ng mga empleyado under the collective bargaining? Ang malaking issue rito ay pinapabayaan ni Secretary Coloma na kami dito sa RPA 9 ay hindi mabayaran ng tama. Wala pong hinihingi mga empleyado rito kundi yung what is under the collective bargaining. Wala po kami sobrang hinihingi. Ang hinihingi lang po namin ay yung aming kasunduan with RPA 9 which is valid at pinaglaban po namin yan for more than 20 years. Ano po yung kasunduan? Dahil ang binibigay lang 15%, ano po ba yung dapat na ibigay? Ang pinagmamalaki yun ng Secretary Coloma ay kami daw po ay babayaran. Pero ito ang ginamit po nilang basyan is under the labor code which is 15 days per year of service. Sa aming pong collective bargaining, supposed to be ang pinakamaliit po namin matatanggap ay 35 days per year of service. Depende po sa haba ng inyong serbisyo. Ang karamihan ng mga employees ng RPA 9 ay mga 80% ay 25 years in service. So, makikita nyo po yung ginagawa sa aming pang-ape, tinanggalan po kami ng trabaho at ito, wala po silang ibibigay na tamang separation pay.